Hello guys, good morning and welcome back again sa aking YouTube channel. And it's me, Ate Gina's Vlog, Micha plus Sari Store. So for today's video ay i-share ko sa inyo mga sis kasari kung paano ako kumikita ng dagdag income gamit lang ang simpleng produkto tulad ng gardenia loaf bread at peanut butter. So kasama na rin ang meat shop at grocery store. So yan naman talaga guys ang ating pangunahing produkto na binibenta dito. So alam naman natin na sa panahon ngayon mahalaga talaga na may extra income tayo. Hindi pwedeng isa lang ang pinagkukunan ng kita, kaya ako dinagdagan ko talaga ang paninda ko ng mga ready to eat at madaling ibentang produkto, no? Isa na dito ang loaf bread, ang gardenia loaf bread, kasi araw-araw may bumibili talaga nito pang almusal, pang merienda o kahit pang baon, no? Partneran mo pa ng peanut butter at mga sandwiches, no? Marami akong dinidisplay dyan ng mga sandwich bread, mga cheese whiz, and mga margarine at kung ano-ano pa, basta't mabebenta lang natin, no? At mapagkakakitaan. So ang maganda dito, hindi ka na mahihirapan magbenta kasi kilala na ang produkto, tapos affordable pa, kaya swak sa budget ng ating mga customers. Sa meat shop naman, malakas talaga ang kita, lalo na kung fresh na fresh at malinis ang karne mo. Ang mga paninda mong mga frozen foods, no, kailangan lang talaga alagaan ng ang quality para pabalik-balik ang customers natin. Kasi pag bumibili sila ng karne, mapapabili na rin sila ng ilang ibang kailangan nila. So dyan papasok ang diskarte guys. Isang punta lang ng customer, kompleto na ang mabibili niya. Kaya mas malaki ang chance na tumaas ang benta mo, di ba? So sa totoo lang, hindi madali ang magnegosyo. Kailangan ang sipag at tiyaga at tamang pag-manage ng products, lalo na sa mga madaling masisira o malapit mag-expire. Kaya sa maliit na puhunan, pwede ka nang magsimula. Hindi kailangan bongga agad. Ang importante, tuloy-tuloy ang benta at marunong kang mag-adjust sa pangangailangan ng customers mo. Kaya sa gustong mag-start ng negosyo, subukan nyo ito. Combo na ito guys, ha? Meat shop, groceries, at dagdagan pa ng bread and peanut butter. Simple pero effective na paraan para kumikita ng extra. Yan guys ang aking isi-share sa inyo. So dito meron akong bagong mga shumai, no? Ito ay 500 grams kasi dito guys sa akin may maghahanap talaga ng 500 grams. So ngayon meron na tayo. Yan, ang ating puhunan ay 85 pesos. So tatlong flavor yan siya. Meron tayong shrimps, meron tayong chicken, meron tayong pork. And then ang benta ko dito ay 102 pesos kasi 85 ang ating puhunan. So 20% talaga ako guys. And then ang dami naming hotdog ngayon kasi si Virginia ay nag-increase ng kaunti lang naman sa mga hotdog nila sa tig 1 kilo. So ngayon meron tayong order worth 5,000 pesos pero hindi kompleto. Wala silang Virginia 250. So ang nabayaran natin ay kaunti lang, nasa 4,000 plus lang, pero marami pa akong stocks. So dito naman guys ang ating mga groceries. Yan yung mga binili namin sa Great Wall Trading, yung mga birch tree, mga coffee. Dito banda, meron din tayong mga biscuits. Kaunti na lang ang biscuits natin dyan. Sutanghon, ang dami kong sutanghon kasi malakas na malakas yan dito sa aking meat shop. Ang sutanghon, pansit canton, and mga bihon guys, no? At yan yung mga coffee natin at saka yung mga beer brand, no? Nakasabit talaga yan para hindi siya mabutasan ng mga daga, no? Safe na safe siya dyan. Tapos ang dami kong bihon, Super Q, pansit canton, and SP bihon. Dahil nung isang araw ay namili ako ng isang bundle na SP bihon guys. Kasi pag direct tayo sa mga distributor, ang ating SP bihon, ang 1/4 ay nasa 37 lang, no? Pag sa supermarket na ay 39.85. Okay, at kaunti na lang guys ang aking grahams, no? Marami na kaming naibentang grahams. So ito ang ating mga canned goods. Ito guys ay dagdag ko lang, no? Dagdag paninda talaga ito kasi nagfo-focus talaga ako sa meat shop at saka sa aking mga frozen foods dahil dyan tayo kumikita talaga. So dito sa sa groceries ay binabaan ko ang aking percentage. So dati 20%, so bala kong gagawin siyang 10 to 15% na lang pagkatapos ng aming renovation sa tindahan kasi hindi pa tapos guys, na marami pang ginagawa dito. So hinihintay ko ang aking panday na
dito meron kaming mga rearrangement. So inuuna muna namin ang aming kitchen. So update na lang tayo pagkatapos sa aming kitchen guys, no? Okay, at today ay araw ng Friday at medyo matumal ang ating karning baboy kasi Kwaresma na ngayon and Friday pa. So sa mga Catholic, bawal talagang kumakain ng karning baboy, karning manok, no? Basta karne. So expected na talaga namin yan. So ito yung ating view pag nasa loob ka ng aming tindahan. Yan yung mga display natin. Meron tayong mga hotdog, no? Ang daming hotdog natin dyan, mga sinamak, pansit canton. So napakaraming display natin sa ating table meat shop at dinidisplay ko talaga yan sa harap ng tindahan para madali siyang makikita ng customer. So pag ganyan ang style natin sa ating tindahan, ang pagdi-display, ma-attract talaga si customers na dumaan lang guys sa tindahan mo, kaya mapapabili talaga siya. So yan yung isang diskarte at sekreto na makakapture ka ng maraming customers. So at ako ay nandito guys sa palengke guys, no? O tingnan nyo, si Mr. I, siya na ang bumaba at nag-ano kami, no? Magtanong-tanong muna kung magkano na ang kilo ng kuhako rice kasi napakamahal, 1,480 na daw. So tingnan natin dito sa Christy Rice sa aming suki kung magkano ang bigyan niya dahil nakita namin guys may container na yun guys, may container na nagbababa ng maraming kuhako rice na yellow. Yun kasi ang malakas sa amin. So kami ay galing na sa Uyanggurin sa Great Wall Trading, namimili kami ng mga groceries worth 8,000 plus, and then meron din tayong dyan, mga isda, meron tayong boneless bangos, meron akong whole na bangos, meron akong isdang bilong-bilong, no? Masarap yan siya iprito. So nagbebenta din ako ng ganyan pag may makikita ako sa palengke, mamimili talaga ako. Tapos meron akong worth 1,000 pesos dyan na pork chorizo, no? Dagdag lang guys, meron pa ako doon pero nagdagdag lang ako kasi namili ako ng mga lumpia na Shanghai sa aking suki. Siya rin ang suki ko sa mga lumpia. Meron tayong chicken and pork, and then marami din akong dyan guys, mga shumai. At dito na si Mr. Pila. Hindi pa ako ba din presyo? Presyo. Grabe na malugi ta sa biyahe, anak. Mga kali niya. Parang to local tanner 1.4. Kaya na itong B160, 1.420. Puti. Wapa to puti. Sige, isa lang sa kasako. Katong pinaka the best na tanner. Kaya ito i-display. Ito 1,420. 1,420 lang. Ambi na lang nabi kayo. Balik lang tawag na kayo. Punta lang mas. Okay, isa na saka. Isa na. So guys, pag kami ni Mr. ay nandito sa palengke, mag-lock talaga ako dito, no? Kasi ang dami naming dala, no? Punong-puno sa likod. Tapos, dito pa. And then, hindi natin alam guys, no? Ang panahon ngayon. So mahirap na. Ang dami nating dala dyan. Baka manakawan pa ako sa aking mga pinamili. So pag nandito ako sa loob, mang-lock yun ko. Mag-lock talaga. So yun, sabi ni Mr., wala pang presyo ang kanilang kuha ko. So babalik na lang kami tomorrow kasi hindi na ako namimili guys dyan sa palengke, sa metro ng mga
sibuyas kasi napapagod na ako no. Napakainit. And then 3:27 PM na. So ang naiiwan sa tindahan ay si Marisa at ang aking sales lady ng yung bago kong sales lady si Gian. Kaya nga nagmamadali na kami guys no. Hindi pa nga kami kumakain ng maayos ng lunch. Ano lang ang kinakain namin, pa konti-konti lang doon sa bahay. So, yun ang update natin sa ating tindahan. At ang mga sandubag, no, mga cellophane nagtaas. Dati ang kuha ko sa 8x14, yan yung ginagamit namin sa meat shop, ay ano na siya. Dati 131, and then sa isang suki ko 145. Tanner, local na. Wala ka na number? Ila? Ganina daw, ilang kuha ko, 1-4. 1-4, barato lang. Kung gani, ako na, ako sila kabalaw, kasi parang sila sa 1-4. Mahal gay kaayo tong kuan, 1,480. Oo, mahal. Kani 1,4 lagi laha ganina, sayang nga to pang mo. Kuha unta ta. Okay guys, na-display ko na ang aking mga mineral water. So meron tayong purified, itong blue, purified 10 liters yan siya. And then meron tayong distilled. Yan. So dalawang klase and then 10 liters kasi si Nature Spring ay naubusan ng 6.6. So yun pa naman guys ang very saleable dito sa akin pero walang stocks. And then ito ay mag-increase na by next week. So nagkuha na lang ako ng 10 liters kahit malaki siya at medyo mabigat siya para meron tayong stocks dito. So ang ating puhunan sa purified, itong blue ay ano lang siya 85. Ano na? 30 lang gapon, pwede pa sa 30 kasi Joy man ang murot ana. Piso na nag-increase. So ang dami nag-increase ng mga presyuhan ngayon, ng mga sandubag, mga cellophane nag-increase, ang butey nag-increase, ang mineral water, ang bigas, guys, grabe, napakamahal ng bigas. So tingnan nyo, ang aking isang sako ay dinidisplay ko dito kanina. Kasi yung kuha ko wala pang presyo sa Christy Rice. So nagkuha lang kami ng isang sako para may display dito. So yun, 65 per kilo, 1,420 ang isang sako. So yun guys, ang ating mga mineral water. Kasi guys, nag-close na ang boteka dito. So ang daming naghahanap sa akin ng mga diaper, ng mga distilled water. So ako ay nag-stocks. So yan guys ang ating mga kaganapan. And then ang dami na naman nating loaf bread. Yan guys, so meron tayong pila ka tray ang panday? Meron tayong 6 na tray na mga loaf bread. Yan guys, bagong-bago yan siya. So dito meron tayong 30 pieces, 30 jars na malalaking mga peanut butter. Yan guys, nasa carton. And then, nagdagdag ako ng 10 lang na maliit. Kasi meron pa akong stocks dito na peanut butter. Yan guys, oh. Peanut butter. And then, 3 carton galing sa Great Wall Trading. Itong dalawa, binuksan ko na kasi may naghanap sa amin ng ketchup na ma-brand. Tapos, kinuha ko yung yogurt. Meron pang isa dyan. Hindi ko pa buksan, hindi ko pa binuksan, bukas na kasi ang daming ano. And then dito i-arrange ko pa itong aking gondola ng Nature Spring dahil marami tayong stocks. 22 cases ang dineliver sa akin. Yan guys, oh. Hindi pa kasali yung free natin na 10 case. And then meron tayo dito sa likod. So ito yung ano likuran namin. Meron tayong mga malalaki dito. Okay. And then hanggang dito ang renovation guys. Tingnan nyo ang renovation namin. Hanggang dito sa likod. Ito ang tindahan namin. Okay guys. Thank you so much. So kanina guys, meron na naman akong isda. Alam nyo guys, isa sa mabenta dito ay ang mga isda. So maliban sa boneless bangus, meron din akong bangus na whole. Tapos meron akong bilong-bilong. So yan yung additional paninda ko dito. Hindi lang karning baboy and dressed chicken, meron din akong mga isda. Kasi tomorrow ay Friday na naman. So
Kwaresma na tayo, so maraming hindi kakain ng karning baboy. So ako ay nag-prepare talaga ng stocks ng mga isda. So magandang additional income natin yan siya dito sa aking tindahan and sa meat shop. So meron tayong boneless bangos, meron tayong whole na bangos, pwede pang ihaw, pwede pang sigang. Kasi ang boneless bangos ay pang prito lang yan siya. Wala. Tapos, bilong-bilong. Masarap talaga iprito yung isdang bilong-bilong. Okay, so yan ang aming mga kaganapan. Napaka-busy namin guys at ang daming mga stocks na dumating, no? Nag-pick up kami sa Palengke and then sa Great Wall. Tapos, dineliver sa atin ang mga mineral water and then meron din tayong butane and ang aking 1/2 carcass. So tomorrow whole chicken ang ipa-deliver natin. Okay?